Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Honda Summit Superbikes dito sa Don Bosco, Parañaque. Nandito sa ating tabi ang newest look ng pinakabinibling scooter na si Honda Click na 125i. Things to consider kung bakit mo siya bibilhin, iisa-isayin natin yan, kaya tutok lang kayo dahil i-check lang natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang colors, pero bago yun may 2 variant ulit siya, gaya ng dati merong standard sa special. Itong nasa harapan natin ay yung kanyang special edition na may 3 available colors. Itong vlog natin ngayon na kulay red, meron ding kulay blue at saka yung kulay gray. Ang pinagkaiba nitong special sa standard is two-tone itong ating special variant. At mga available colors naman sa ating standard version, may 4, white, gray, red at saka black. Baba na tayo guys dito sa kanyang tires. May tire size ito na 90/80 by 14. Same size lang siya no old na version niya. At yung kanyang brand ay MPB Stars yung ginamit na nila dito. Makikita rin natin yung kulay ng kanyang mugs ay meron siyang metallic brown na color. Siyempre ito ay tubeless pa rin. Ang pagkakaiba naman nito dun sa mga standard itong kanyang alloy, yung kulay niya ay kulay itim. Other details pa naman na iba dun sa standard, yung kanyang rubber design sa kanyang gulong, iba dun sa standard. Same lang naman na wavy design yung kanyang alloy mugs. At ang makikita natin dito na suspension ay telescopic port. Ang pagkaka-finish naman ay same lang dun sa kanyang standard na metallic black. Ang kanya naman pong braking system, to keep ang kanyang brand at may single pot caliper tayo dito na may 3mm na disc. Of course, maaasahan pa rin yung kanyang braking system dahil ito po ay naka-combi brake. Ibig sabihin po ng combi brake, 70% kapag pipiga ka sa likod, may 30% na kumakapit sa kanyang harapan. Ang ginamit naman dito na plastic, hindi na tulad nung dati. Medyo crispy na siya. Tapos itong counterpart naman nung kanyang fender, mababa. At mapapansin natin, dito sa may kanyang frame, sarado yan, no? Ang kinaganda naman ng sarado ay hindi mababasa yung ating frame, body frame, o kaya papasukan ng tubig, putik, ayan. Kung hindi mo matatanggal agad, ay magkakaroon ng corrosion. Pero kung nagta-top speed ka naman, ay may factor na makahinder sa top speed mo to kasi wala siyang butas. Angat naman tayo dito sa kanyang headlights. Siyempre, single assembly pa rin. Nandito pa rin yung pogi niyang daytime running light. Ito, napakaganda at napakasungit. Siyempre, naka-split type pa rin yung kanyang headlight dito sa baba. Yung high and low option niya. Yung kanyang turning lights ay maganda yung pagkakaposition. Dati pa naman dahil kapag nasa malayo ka o kaya papasok ka sa mga kanto, kitang-kita nandito sa itaas mo. Ang isa naman sa nabago dito sa mukha niya ay itong click dito na sticker. Siyempre dito sa kanyang left side lang yung kanyang click na sticker. Bumagay naman sa kanya, mas naging pogi siya. Itong plastic naman niya dito na dinidikitan ng kanyang FI na emblem is matte black na din. Same lang dun sa color na gray. Pero sa puti, puti rin to. Yung two-tone nag-umpisa dun sa special edition or anniversary edition ni Honda Click na ganito rin, iba yung kulay dito tapos iba din dun sa baba. Side view naman tayo, wala pa rin itulak kabigin dito sa motor na to kasi maganda pa rin siya. Hindi naman natin masisisi Honda kung yung mga decals lang yung pinalitan kasi nga tunay naman na maganda talaga si Click. At so far sa design, sa kategoring 125cc ay kakaiba pa rin yung itsura ni Honda Click. Pagkakat mo naman dito sa kanyang handlebar, nandito pa rin yung logo ni Honda. Combination pa rin dito sa taas ng kulay matte red at matte gray. At kung i-observe mo siya in actual, iba yung pagka-finish nung kanyang paint job. Dito naman tayo sa kanyang right side. Ang makikita naman natin dito, yung kanyang park brake. Gamit na gamit yung park brake na yan, lalo na sa mga inclined o kaya nasa stoplight ka, tapos may mga gagawin ka pa, like kukuha ng something sa bag, pwede mong gamitin. Pati na rin sa bahay nyo kapag may mga bata na naglalaro. Hindi naman natin maiwasan all the time na makikita natin sila, minsan umaakit sa mga motor, at least may park brake, hindi gugulong yung gulong mo. Okay rin na i-park sa mga inclined or uneven surface itong si Honda Click dahil dito sa kanyang park brake. Sa mga levers naman natin ay may paint na rin siya na nag-jive dun sa overall look niya. Dito sa kanyang handlebar, mas naging minimalist yung itsura niya. Sa mga buttons naman natin, yun pa rin, standard pa rin. Maganda pa rin yung mga nilagay dito. Meron tayong dimmer dito. Yung kanyang busina, turning lights button. Doon naman sa kanyang right ay yung kanyang starting system which is push button only
Walang ibang buttons dito na nakalagay. Yung kanya namang bar end ay bakal pa rin to, yung rubber niya. Very comfortable din sa ating kamay. Okay na okay pa rin siya. At ang magandang upgrade siguro dito for the next version, sana malagyan na rin ng stop and start system, no? Dahil sobrang tipid na ni Honda Click, mas magiging matipid pa pag may ganung feature. Baling naman tayo dito sa kanyang meter panel. Nandito pa rin yung select button niya and set niya. Fully digital na to. Nandito pa rin yung logo ni Honda. Mga visible na nakikita natin dito na light indicator, yung turning lights. Ayan, magkahiwalay. Andito rin yung kanyang high beam indicator, check engine indicator. Andito rin yung coolant temperature indicator, yung kanyang battery. Naman sa kanyang susian ay mechanical key pa rin. Ang maganda lang dito, centralized na rin. Dito mo na rin bubuksan yung kanyang upuan. Meron na rin siyang shutter key. In case na alis ka, pwede mong i-lock yan. Mas dagdag na security para hindi manakaw yung motor mo. Front compartment naman, meron siyang compartment dito. Medyo mababaw lang din siya. Pero sa kabila, at least may lock na siya. Buksan naman natin yung kanyang front compartment dito sa kanyang left side. Ayan, visible na visible. Nandito yung kanyang charging port. Malalim din to. Pwede mong paglagyan ng tubig. Yung mga tag 10 or tag 15 na Wilkins, kasyang-kasya dito. Yung kanya namang charging port ay USB type na rin. So, ibig sabihin, plug and play na lang. Hindi mo na kailangan ng adapter. Isa sa mga factor kung bakit gustong-gustong gamitin ng mga courier drivers natin si Honda Click ay meron siyang gulay board or flat board at syempre yung kanyang utility hook. Ayan o, para hindi mo na kailangan buksan yung compartment mo kung may nabili ka na handy naman, sabit mo na lang dyan, good to go ka na. Nag-add sa good looking ng motor na to ay yung kanyang air scoop dito na may butas dito sa kabila. Sa kanya namang body, ang visible na nag-iba dito ay yung kanyang decals. Yung kanyang liquid cooled dito sa kanyang ibaba, wala dun sa standard. Syempre, meron pa rin dong naka-engrave na PGM-FI, fuel injection. Dito naman tayo sa kanyang engine. Same engine sila, it shares with V3. Engine type nito is 4-stroke 2-valve single overhead cam pa rin, liquid cooled, saka ESP. Ibig sabihin ng ESP is Enhanced Smart Power. Kapag i-start mo to, hindi na kumakalansing, no? Katulad ng mga GY6. Ibig sabihin, tahimik na yung makina natin. Isang feature naman nito na maganda ay yung kanyang side stand switch. Na kung nakababa yung side stand mo ay hindi mag-on yung motor mo. Kasi nga naman, kung tumatakbo yung motor mo tapos naka-open yung side stand mo, pwedeng mag-cause yan ng disgrasya. Marahil sasabit dun sa bato o kaya kung ano man yung sasabitan ay ma-outbalance ka pa. Dahil nandito na nga rin tayo sa kanyang engine, ang maximum power nito is 8.2 kW at 8,500 RPM. Yung kanya namang maximum torque is 10.8 Newton meter at 5,000 RPM na hindi naman questionable yung power nitong si Honda Click. At mas maganda pa nga kung i-upgrade mo yung kanyang panggilid, mas lalakas pa siya. Sa tagal na nga rin ni Honda Click dito sa Pilipinas, marami na rin siyang napatunayan. Lalo na dun sa mga waswasero, no? Regroove bell saka center spring ay lalakas na lalo itong si Honda Click. Dito naman tayo sa suspension niya ay monoshock pa rin. Same lang din ng braking system na naka-drum brake pa rin. Ang size ng gulong natin dito sa likod ay 100 by 80. Mas mataba ay mas maganda dahil mas makapit ang gulong. Lalo na sa mga slippery roads, kung mas mataba yung gulong mo, mas may endure niya yung mga maliliit na butas sa kalsada. Ang magiging effect naman nun, syempre mas comfortable kang sakyan yung motor mo. Ito naman yung itsura niya pag nasa likod tayo. At yung kanyang taillight, same pa rin naman, may pa-diamond dun sa kanyang gitna at may tatlo na naka-slant. Sa kanya namang fender guys ay meron siyang plate lamp dito, may reflector siya dito. Sa ibaba ng kanyang reflector may decals na Honda. Ang kinagandahan dito sa motor natin ay meron siyang built-in na mudguard dyan. Maliit lang siya pero at least meron, no? Yung mga putek hindi siya didiretso dun sa kanyang FI assembly. At meron din siya ditong rubber na hanging lang. Ito naman yung itsura ng kanyang pipe. Same pa rin ng dati. May heat guard pa rin na plastic dito at saka sporty looking pa rin yung kanyang assembly. May end cap siya na kulay gray. Dito mo rin makikita kung bakit sulit si Honda Click kasi sa 125cc at sa kanyang presyo, meron na siyang radiator na makakatulong naman talaga kung araw-araw mo siyang ginagamit at pinang-long ride mo. Isa ring bago dito sa special edition niya ay itong kanyang grab bar. Singkulay na rin siya nung kanyang mags. Metallic brown na rin. Dahil nga nandito na rin tayo, buksan na natin yung kanyang compartment. I-appreciate muna natin yung kanyang upuan. Maganda pa rin yung seat cover niya.
Ayan, naka-anti-slip pa rin to, hindi madulas sa pantalon. Check na natin. Ito yung makikita natin sa kanya. Wala pa rin siyang spring down or hydraulics na pipigil para bumagsak yung upuan mo. Pero dito sa kanyang taas, meron na rin siya ditong paper organizer na pwede mong ilagay dito yung papeles ng motor mo, yung lisensya mo. Kung bababa ka naman doon, nandito naman yung lagayan ng helmet hook. Ito naman yung kanyang gas tank. Ang gas capacity nito is 5.5 liters. Ang kanya namang gas consumption ay reading ito na 50.3 kilometers per liter. Isa sa mga factor kung bakit maraming kumukuha kay Click ay yung kanyang gas consumption. Maganda rin sa motor na to ay meron siyang maluwang na compartment. Kasya yung mga medium size na mga helmet dito. Yan. So okay na. 125cc, matipid sa fuel consumption at meron siyang radiator. Sulit naman si Honda Click na 125. Sa height naman natin na 5'6", gawin nyo na lang po akong reference kung gusto nyong bumili ng ganitong motor. Ayan, yung riding position natin. Dalawang paa, lapat naman. At yung kanyang legroom dito, maluwang pa rin. So, okay pa rin siya sa height nating 5'6". At yung upuan naman natin, maluwang din siya. Komportable rin. Yung kanyang mga levers, napakalambot. Suspension sa kanyang harapan, ayan, nagpi-play din siya. Kahit naman dun sa kanyang likod. Lalo na pag na-break-in mo siya. Ang SRP naman nito is 83,900 pesos. Sa installment naman, kung gusto mo ng 3 years, magda-down ka lang ng 4,195. Ang magiging 3 years mo is 4,617 pesos. Para naman sa ating mga keyboard warriors, kumusta naman sa inyo si Honda Click? Sulit pa rin ba siya sa inyong pananaw? Ang inyong nasa isipan, pwede nyo i-comment sa ating comment section below. Sa mga gusto pong mag-inquire dito sa motor na to, ilalagay ko na lang po dito yung FB page ni Honda Summit Superbikes Don Bosco. Kung sa mga interesado sa ganitong motor, lalo na kung around Parañaque ka lang din naman, ay pwede mo silang kontakin. At available naman si Click na 125 nationwide, kaya kung gusto mo makita ay visit ka lang sa nearest na Honda dealers sa inyong lugar. Kung nag-enjoy ka sa ating video at nag-aabang ka ng mga bagong motor na lalabas ngayon, sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Pasupport na rin po sa ating Facebook at sa ating TikTok na yung description na ilalagay ko dyan sa baba. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!